Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Mini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Special Coverage ng Trillion Peso March. Sa gitna ng malaking pagtitipon, tiniyak ng PNP ang pagiging profesional sa pagpapatupad ng maximum tolerance upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Unahin natin ang naging paghahanda at mahalagang pahayag bago ang pagtitipon. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Chief PNP, nanguna sa isinagawang flag raising ceremony sa Camp Brigadier General Camp Crame, Quezon City. Isinagawa ngayong Lunes ang regular na Monday flag raising ceremony sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Police Lieutenant General Nartates Jr. ang taos-pusong pasasalamat sa buong hanay ng kapulisan sa kanilang masigasig na pagbabantay at pagpapanatili ng kaayusan at seguridad, lalo na sa mga isinagawang rally at kilos protesta sa mga nakaraang araw. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng bagong inilunsad na Unified 911 System na layong mas mapabilis at mapag-isa ang emergency response services sa buong bansa. Sa pagtatapos ng kanyang panayam, muling hinimok ni Police Lieutenant General Nartates Jr. ang mga pulis na panatilihin ang mataas na antas ng integridad at dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang lingkod bayan upang mas mapatatag pa ang tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. I extend my heartfelt congratulations to our personnel for your recent accomplishments and for keeping our community safe, especially the way you all handled the protest rallies across the country, showing maximum tolerance while ensuring public safety. Noong nakaraang linggo ay inilunsad din natin ang Unified 911 System kasama ng ating DILG. Noon, kailangan pang kabisaduhin ang iba't ibang numero para sa iba't ibang klaseng serbisyo. Ngayon, isang numero na lang ang kailangan. Kailangan natin tandaan, isang numero na lang, 911. Simple, malinaw at mabilis. Hinihimo ko ang lahat na sama-sama nating matagumpay at sistemang ito at gamitin nating upang lubos at mapag-igi ang ating serbisyo. As we move forward, I urge all of you to continue performing your duties with dedication and professionalism. Protecting the public is not just our responsibility. It is our honor. Always observe the highest standards of conduct, exercise fairness and restraint, and remember that the trust of the people is our asset. Upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa darating na malawakang protesta,
nanawagan si President Bongbong Marcos Jr. na panatilihing mapayapa ang naturang pagtitipon. Nagpahayag ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rallyista kasabay ng panawagan na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang pagtitipon. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. Kasabay nito, tiniyak ng mga otoridad na ang presensya ng pulisya ay para sa seguridad ng lahat at hindi upang pigilan ang malayang pagpapahayag ng saloobin. Dagdag pa ng Pangulo, ang karapatan sa pagtitipon ay dapat igalang, ngunit kaakibat nito ang pananagutan na panatilihing matiwasay ang daloy ng protesta para sa kapakanan ng nakararami. Nakaalerto ang buong hanay ng Quezon City Police District sa pagpapatrolya at pagpapaigting ng seguridad sa mga lugar na pagdadausan ng pagtitipon. Ayon sa Quezon City Police District spokesperson si Police Major Jennifer M. Ganaban, Chief Public Information Officer, patuloy ang pagmomonitor nila sa kilos protesta na gaganapin sa Setyembre 21 sa kasalukuyang taon. Ipinahayag ng Quezon City Police District na patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga LGU upang masuri ang aktwal na dami ng kalahok at makapaghanda sa deployment ng PNP personnel. Sa kabila ng kawalan ng permit ng ilang grupo, nananatiling maayos, organisado at mapayapa ang kabuuang takbo ng mga aktibidad. Alinsunod sa panuntunan ng DILG na igalang ang karapatang magpahayag habang pinananatili ang kaayusan sa lipunan. Ang tagumpay ng seguridad sa mga nasabing protesta ay patunay ng epektibong pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Chief PNP, alinsunod sa kanyang 7-point agenda na nakatuon sa disiplina, integridad at makataong serbisyo. Sa kabila ng hamon ng mga kilos protesta, nananatiling profesional ang hanay ng kapulisan at patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga susunod pang pagtitipon sa Quezon City upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at kapayapaan sa komunidad. Yes po, continuous po yung monitoring po natin sa mga at saka intel gathering natin doon sa mga participants na mag-a-attend kasi doon po tayo nagbe-base kung ilan po yung personnel na ide-deploy natin. So ayun po, nagkakaroon din po tayo ng rehearsals ng CDM and continuous yung guidance natin sa ating mga personnel to exercise maximum tolerance during the rally. Samantala, tuloy-tuloy ang seguridad sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Narito ang ulat ng ating mga PNN correspondents. Mahigit 50,000 pulis nakaalerto at nakahanda sa malawakang kilos protesta. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa ligtas at maayos na pagpapahayag ng saloobin ng publiko, nakahanda ang Philippine National Police na magpakalat ng 50,335 na tauhan sa buong bansa upang itiyakin ang seguridad at kaayusan sa nakatakdang kilos protesta sa darating na September 21, 2025. Ayon kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pangunahing tungkulin ng kapulisan na protektahan ang buhay at ari-arian ng lahat habang iginagalang ang karapatan ng mamamayan na magpahayag sa mapayapang paraan. Dagdag pa rito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang deployment ng PNP ay nakatuon sa police visibility, standby units, traffic management, checkpoints at border control. Binigyang diin niya na walang balak ang PNP na supilin ng mga rallyista at tiyakin na mapayapa ang pagtitipon. Hinihikayat naman ng PNP ang lahat ng lalahok sa kilos protesta na ipahayag ang kanilang saloobin sa mapayapang paraan, habang ang publiko ay pinapayuhang sundin ang mga tagubilin ng kapulisan at mga abiso sa trapiko para sa kaligtasan ng lahat. Pinagbabawal sa darating na kilos protesta, pinaalala ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas.
Pinapaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko hinggil sa pagsasagawa ng public assemblies. Alinsunod sa batas, ang pagsasagawa ng public assembly nang walang paunang abiso o permit mula sa lokal na pamahalaan ay ipinagbabawal. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, kaayusan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko, lalo na sa mga sensitibong lugar o mahahalagang okasyon. Ipinagbabawal din ang mga sumusunod: pagdadala ng armas, mapanganib na bagay o anumang kagamitan na maaaring makasakit, pagiging marahas o paggamit ng pananakot laban sa kapwa, pagharang sa trapiko at pagsira sa publiko o pribadong ari-arian, pagkilos sa loob ng 100 metro mula sa korte, paaralan at ospital. Mahigpit na ipatutupad ang mga probisyong ito at ang sino mang lalabag ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas pambansa bilang 880 o mas kilala bilang the Public Assembly Act of 1985. Hinihikayat ng PNP ang lahat na panatilihin ang mapayapa at organisadong pagtitipon o makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa seguridad ng bawat isa. Mahigit 3,000 pulis nakahanda na at idideploy para sa seguridad. Maghahanda ang Philippine National Police sa Bicol para sa inaasahang kilos protesta sa Setyembre 21 ngayong taon. Mahigit 3,000 pulis ang ipapakalat upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Ayon kay Pro-5 Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., layunin ng PNP na protektahan ang karapatan ng mga kalahok sa rally at kasabay nito tiyakin ang seguridad ng publiko at maayos na daloy ng pamumuhay sa lugar. Batay sa plano, 207 na pulis ang tututok sa civil disturbance management, habang 14 drone operators naman ang gagamit para sa aerial monitoring. Kasama rin sa deployment ang 850 na pulis para sa presensya sa mga lansangan. Suportado ng 103 transport escorts, dagdag pa rito 1,134 na personnel ang magpapatrolya at 591 naman na officers ang nakatalaga sa trapiko. Magbabantay rin ang mga tauhan sa iba't ibang checkpoint at border control points. Dagdag ni Police Brigadier Babagay, paiiralin ng pulisya ang maximum tolerance sa paghawak ng mga kilos protesta, isang balanse sa pagitan ng kaligtasan ng publiko at paggalang sa karapatan sa mapayapang pagtitipon. Nanawagan naman ang PNP sa lahat ng mamamayan na manatiling kalmado at makiisa para sa ligtas at maayos na aktibidad sa Setyembre 21. Pulis Calabarzon sumailalim sa Civil Disturbance Management Drills para sa darating na malawakang kilos protesta. Naglalatag na ng paghahanda ang ating mga kapulisan sa kilos protesta na magaganap ngayong linggo, September 21, 2025. Bahagi ng paghahanda ang isinasagawang Civil Disturbance Management o CDM drills ng mga tauhan ng pulisya ng Calabarzon, kung saan sinasanay ang mga ito sa crowd control at pagresponde sa mga posibleng kaguluhan. Ayon sa ating kapulisan, hindi nila hinahadlangan ang mga malayang pagpapahayag ng saloobin, pero nakahanda silang panatilihin ang kaayusan sa araw ng protesta. Mula dito sa Calabarzon, akong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Justice S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mataas na opisyal ng PNP sa Davao nagpulong para sa kaligtasan ng bawat lalahok sa malakihang protesta. Upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa nalalapit na martial law anniversary at nakatakdang anti-corruption prayer rally sa Setyembre 21, pinangunahan ni Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang isang emergency command conference sa Kapanalig Hall, DCPO New Building, San Pedro Street, Davao City, nitong Setyembre 18 taong kasalukuyan. Tinalakay sa pagpupulong ang threat assessment at deployment plan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, maprotektahan ang mga pampublikong lugar at mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng lungsod habang iginagalang pa rin ang karapatan ng lahat ng sektor na makibahagi sa mga aktibidad.
Binigyang diin naman ni Police Colonel Marit na nakalatag na ang lahat ng estratehiya upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na insidente, mapanatili ang disiplina ng mga tauhan at masiguro ang maayos na daloy ng lahat ng aktibidad sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alden Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasa 600 na pulis sa Benguet i-deploy sa darating na malakihang pagtitipon. Pinahayag ng Baguio City Police Office nitong Biyernes na magtatalaga sila ng humigit kumulang 600 na pulis, kabilang ang mga uniformado at mga nakasibilyan upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Ayon kay Police Major Marcy Grace Maron, tagapagsalita ng BCPO, ang mga pulis ay itatalaga sa iba't ibang tungkulin tulad ng pamamahala ng trapiko, anti-riot operations, pagsubaybay gamit ang intelligence team at iba pang mga seguridad na hakbang upang mapanatili ang katahimikan sa gitna ng sabayang aktibidad sa lungsod. Kinumpirma ni Police Major Maron na nabigyan ng rally permit ang grupong Liberal Youth Baguio Benguet para sa 1 kilos protesta na gaganapin mula sa Baguio Convention and Cultural Center patungong People's Park sa pamamagitan ng Harrison Road. Ang permit ay may takdang oras at ito ay hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Bukod sa nasabing rally, magsasabay-sabay rin ang iba pang aktibidad sa lungsod kabilang ang pagsasara ng Session Road bilang bahagi ng Charter Day ng Baguio, ang Unity Walk ng Baguio Benguet Medical Society mula sa Cathedral Church patungong Harrison Road at ang Hari ng Ahon na isang patimpalak sa pagbibisikleta. Sa kabila ng dami ng mga aktibidad, nananatiling positibo ang BCPO na magiging mapayapa ang lahat ng kaganapan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Cavite, alerto na sa darating na rally at transport strike sa mga darating na araw. Naka-full alert status na ang Cavite Police Provincial Office bilang paghahanda sa gaganaping anti-corruption rally at transport strike ngayong linggo, September 21, 2025. Tinitiyak ng PNP na mananatili silang profesional at walang kinikilingan sa pagtutok ng seguridad. Pinangunahan ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite PPO, ang pagpapatupad ng mga hakbang para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng rally at transport strike. Itinaas na sa full alert ang lahat ng pwersa ng Cavite PNP, kabilang sa mga ipatutupad na hakbang ang pagmomobilisa ng 27 police vehicles na magsisilbing libreng sakay para sa mga maaapektuhan ng tigil pasada. Ayon kay Police Colonel Red, pangunahing misyon ng PNP ang protektahan ang publiko, pangalagaan ang demokratikong karapatan at tiyakin na mapayapang maisasagawa ang mga pagtitipon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Pulis sa Metro Manila, naka-full alert status na para sa kahandaan ng malakihang protesta sa NCR. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police na ilagay sa full alert status ang lahat ng unit sa National Capital Region simula alas 5 ng hapon kahapon ng September 19 bilang paghahanda sa nakatakdang anti-corruption protest rally sa September 21. Ayon sa PNP, mahigit 50,000 pulis ang ipinwesto sa iba't ibang panig ng bansa habang nakikipag-ugnayan din sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagtugon at magkakaisang seguridad. Tiniyak ng National Capital Region Police Office ang buong puwersang deployment habang nakahanda rin ang mga Police Regional Office at Reactionary Standby Support Force para sa agarang pagresponde kung kinakailangan. Binigyang diin din ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ang hakbang ay proactive measure upang protektahan ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at maiwasan ang anumang banta sa kaayusan. Hinimok naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga organizer at kalahok ng kilos protesta na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at sumunod sa batas
upang matiyak ang maayos na daloy ng aktibidad. Nanindigan ng PNP na mananatili itong tapat sa konstitusyon at patuloy na magsisilbing bantay para sa ligtas at payapang pagdaraos ng anumang lehitimong aktibidad. Daang-daang Pasigueño nakiisa sa outreach program at information drive sa Pasig City. Upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan, nagsagawa ng community outreach program at information drive ang mga tauhan ng Arpicado NCR, katuwang ang DICAD Eastern Police District, Pasig City Police Station at Force Multiplier ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng komunidad tungkol sa mahalagang batas at isyu ng lipunan. Nagbigay ang kapulisan ng mga lecture ukol sa Anti-Terrorism Law, Safe Space Act, Violation Against Women and Children's Act, Drug Awareness at Anti-Fencing Law. Kasabay nito, namahagi rin ng information, education, and communication materials at food pack sa tinatayang 325 residente ng barangay. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Major Leomar V. Vicente, Admin PCO ng Eastern Police District DICAD, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng komunidad at kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mga kababayan, magandang umaga. Nandito po kami sa Sitio Ilugin, Barangay Pinagbuhatan, Pasig. At makita nyo naman sa ating likuran, nandito yung mga residente ng Barangay Pinagbuhatan. At tayo ay may community engagement, no? Tayo ay kasalukuyang nagbibigay ng awareness lecture para sa ating mga kababayan tungkol sa BAUSI, anti-bastos law, anti-illegal drugs, terrorism, at mga lecture na pwede na lang pakinabangan para hindi sila maging biktima o kaya maging violator ng batas, no? So maganda itong activity na to kasi dito natin nakakausap ang mga komunidad at mabigyan natin sila ng kaalaman tungkol sa mga batas na dapat nilang isaalang-alang, no? Ang mga ganitong activity ay nakapagbibigay ng magandang epekto sa komunidad para maging lalong peaceful ang ating nasasakupan. Nagpahayag din ng pasasalamat si Kagawad Archie Lucas sa mga kapulisan at iba pang ahensya na naging katuwang sa nasabing programa. Nagpapasalamat po kami sa pamumuno ng aming Kapitan Robin Salandanan. Nagpapasalamat po kami sa Arpicado at dahil napili kami na isa sa benepisyaro ng inyong programa. Gayun din po sa mga kapulisan natin sa Pasig at sa mga Force Multiplier at sa mga tumulong po dito na maging maayos at maging maganda po yung ating programa. Muli po, mula po sa Barangay Council ng Pinagbuhatan, nagpapasalamat po kami sa kapulisan natin sa pagbisita po sa aming barangay. Nagbahagi rin ng mensahe si Ginang Leonisa Masangkay, residente ng lugar. Nagpapasalamat po ako sa araw na ito na ang ating kapulisan po ay nagpatupad po sila ng programa para ituro po sa atin ang kaalaman na hindi natin sila dapat kakatakutan. Sila po yung ating partner, kakampi sa buhay. Ang dapat natin katakutan po ay ang mga masamang tao. Hindi po sila, kasi kaibigan po natin sila. Sa 911 na po tayo tatawag para po na mas matugunan agad ng ating mga problema. Ang mamensahe po sa mga pulis, sa ating mga kapulisan, alam ko po napakabuti na ating kapulisan, din naman lahat po na nasasangkot sa masamang gawain. Marami pa rin po ang mas mabubuting kapulisan natin at mapagmahal sa mamamayan. Kaya tulungan po natin sila na mapanatili ang kaayusan, katahimikan, kapayapaan sa ating lugar. Dahil sila lang po ang ating mga malalapitan
at makakatulong po sa atin. Kaya maraming salamat po sa araw na ito na nandito po sila at marami po kami natutunan sa kanila. At Ginang Monet Balmos, miyembro ng Force Multiplier, ng kanilang suporta at pasasalamat sa proyektong hatid ng kapulisan. Nagpapasalamat pa ako sa mga kapulisan ng Pasig, sa region, sa pagpunta po sa lugar namin sa Barangay Ilugin at pamimigay po ng mga food pack sa mga kababayan natin dito sa Ilugin, sa pinagbuhatan po. Maraming salamat po sa mga kapulisan natin, sa lalo na po sa kay Police Colonel Elmo Guevara, sa kay Police Major Vicente, sa Police Captain Rizal Guevara po. Sa buong kapulisan po, maraming salamat. Sa halip na makilahok sa mga kilos protesta na maaring magdulot ng kaguluhan, hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan at magtiwala sa pamahalaan. Anila, ang tunay na kaunlaran ay mas madaling makamtan kung ang bawat isa ay magiging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mga stranded na pasahero natulungan ng libreng sakay ng PNP sa Bicol at Calabarzon. Noong Setyembre 18, taong kasalukuyan, ang programang libreng sakay ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director sa iba't ibang bahagi ng rehiyon bilang tugon sa 3 araw na nationwide transfer strike. Bilang bahagi ng serbisyong publiko, inihanda ng Police Regional Office 5 ang humigit kumulang 122 na sasakyan na gagamitin para maghatid ng mga pasahero na naapektuhan ng tigil pasada. Kabilang sa mga sasakyang ito ang mga patrol cars, trucks at iba pang uri ng service vehicles ng pulisya na maaaring magsakay ng maraming pasahero upang matulungan ang mga manggagawa, estudyante at iba pang sektor na umaasa sa pampublikong transportasyon sa kanilang araw-araw na biyahe. Layunin ng inisyatibong ito na maibsan ang abala at pasanin ng publiko at matiyak na hindi maantala ang kanilang mahalagang lakad, lalo na ang mga estudyanteng may klase at mga manggagawang kailangang pumasok. Dagdag pa rito, tiniyak rin ng ating kapulisan na ang mga biyahe ay ligtas, maayos at walang bayad bilang bahagi ng malasakit at serbisyo para sa sambayanan. Mula dito sa Bicol Region, ako po inyong PNN Correspondent, Police Corporal Dr. Charis C. Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang tugon sa inaasahang abala sa transportasyon sa Setyembre 21, inilunsad ng Philippine National Police sa Calabarzon ang programang libreng sakay para sa mga pasaherong maapektuhan ng rally at posibleng pagtigil pasada. Ayon sa Police Regional Office 4A, ipapakalat ang mga mobile patrol units mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa rehiyon, kabilang ang Calamba, Batangas City, Antipolo, Lucena, Dasmariñas at iba pa. Bukod sa libreng sakay, nakadeploy na rin ang mga pulis upang bantayan ang kaayusan sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng mga rallyista. Paalala naman ng PNP, bukas ang kanilang mga istasyon para sa mga nangangailangan ng tulong o impormasyon tungkol sa mga libreng sakay. Patuloy din ang panawagan para sa mapayapang kilos protesta. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. NCRPO nakahanda sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa darating na transport strike higil sa malaking pagtitipon. Isinagawa ngayong araw ang malawakang transport strike na nakaapekto sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil dito agad na naglatag ng seguridad at aksyon ang National Capital Region Police Office o NCRPO upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga residente at rallyista. Ayon sa NCRPO, mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, kalsada at pangunahing lansangan na inaasahang maaapektuhan ng kilos protesta. Nagtalaga rin ng mga tauhan at sasakyan ang pulisya upang magsilbing libreng sakay para sa mga commuters na naipit sa tigil pasada.
Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan ang NCRPO sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko. Nananawagan naman ang pamunuan ng NCRPO sa mga nagproprotesta na panatilihin ang mapayapang pamamaraan ng kanilang pagkilos at irespeto ang karapatan ng mga mamamayang nais makarating sa kanilang destinasyon. Sa darating na 3 araw na tigil pasada, ang PNP ay nakaalerto at nakahanda sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan at patuloy na pinapaigting ang seguridad. Titiyakin ng Philippine National Police na magiging payapa at ligtas ang 3 araw na tigil pasada na nagsimula ngayong September 17 at tatagal hanggang September 19. Mahigpit na binabantayan ng kapulisan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na ang mga lugar na may ulat ng karahasan laban sa mga tsuper na hindi nakikiisa sa protesta. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang mga police commander na paigtingin ang police visibility sa mga lugar na may demonstrasyon at kilos protesta ng mga tsuper at operator. Bukod dito, iniutos ni Police Lieutenant General Nartates ang pakikipag-ugnayan ng mga police commander sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagpapakalat ng police mobility assets na maaaring tumulong sa mga commuter na ma-stranded dahil sa tigil pasada. Tinitiyak naman ng PNP na handa ang kanilang hanay na magbigay ng seguridad at tulong sa publiko upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kalsada. Information drive sa mamamayan, hatid ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Bilang bahagi ng mas pinaigting na pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mamamayan, matagumpay na naisagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A sa pamumuno ni Police Colonel Mildred E. Patam ang isang outreach program at information awareness drive sa Sitio Buntog, Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Sa pakikipagtulungan ng Napolcom Calabarzon, ARCAD Proper A, Calamba Component City Police Station, RMFB Corao at Nariag, matagumpay na naibigay ang libreng legal consultation, libreng eyeglasses, libreng medical consultation at libreng lugaw para sa mga senior citizen ng nasabing lugar. Bukod pa dyan, nakatanggap din ng food packs at loaf bread ang mga benepisyaryo. Kasabay ng nasabing aktibidad, isinagawa rin ang pamamahagi ng impormasyon hinggil sa crime prevention, rape awareness at Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong magbigay kaalaman at dagdag proteksyon. Lubos ang pasasalamat ng mga dumalo sa mga serbisyong handog ng kapulisan, katuwang ang iba't ibang ahensya. Maraming salamat sa kapulisan na nagbigay ng panahon para kami ay magkaroon ng katahimikan at kaalaman sa batas na hindi namin nalalaman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umaga nga po pala sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga kapulisan na muli pong bumalik sa amin. Okay, sunod po itong row po dito. Pila po tayo. At kami po ay na naman po ng pagkakataon na magkaroon ng mga senyor ng salamin. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa grupo po ng mga pumunta ritong mga kapulisan. Salamat po sa inyo. Ang ganitong mga gawain ay nagbibigay ng tiwala ng mamamayan sa kapulisan at nakakatulong sa pagbibigay ng serbisyong may malasakit para sa komunidad. Mula dito sa Sitio Buntog, Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang Acting Chief PNP, ay personal na nag-inspeksyon ng mga lugar sa Manila para masiguro ang kahandaan ng kapulisan sa darating na malawakang protesta. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong kahandaan para sa nakatakdang anti-corruption rally bukas, September 21, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang kaligtasan ng publiko at igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Personal na ininspeksyon ngayong Sabado ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pangunahing lugar sa Metro Manila upang masiguro ang ganap na koordinisasyon ng mga tauhan at plano. Kabilang sa kanyang mga pinuntahan ng MMDA Command Center kung saan tinalakay ang mga plano sa trapiko upang mapanatiling maayos ang daloy ng mga kalsada
at ang DILG Unified 911 System Office na magsisilbing sentrong command at signal center para sa mabilis na tugon ng pulisya, bumbero at medical teams. Nag-ikot din si Police Lieutenant General Nartate sa mga istasyon ng pulisya, tren at mga lugar ng pagtitipon tulad na lamang ng Mendiola, EDSA Shrine at People Power Monument, kung saan nagbigay siya ng paalala sa mga pulis na nakadeploy at tiniyak ang seguridad ng mga pasahero at venue ng kilos protesta. Iginiit ng Philippine National Police ang panawagan sa pakikiisa ng mga kalahok at ng publiko upang masiguro ang isang ligtas, maayos at mapayapang rally. Patuloy na nakaalerto ang lahat ng unit at minomonitor ng mabuti ang sitwasyon habang inuuna ang kaligtasan ng publiko at pinapangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. Sa lahat ng pagkakataon, ang PNP ay nananatiling katuwang ng sambayanang Pilipino, tagapagtaguyod ng kapayapaan, katiwasayan at kaligtasan. At ito ang PNN Special Coverage ng Trillion Peso March. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas.